Welcome to my channel, Glecious TV. Ayan, kita nyo yung sili guys, napakarami ng bunga at napakataas po niya. So, papakita ko po sa inyo kung gaano kataas ang siling yan at talagang ampos tao na po siya. So, ayan guys, ang ating sili. So, bago natin i-closer look yung ating mga sili, ay ipakita ko po sa inyo ang improvement ng garden. So, ayan. At marami po siyang tanim. Ayan. Halo-halo, may ornaments, may vegetable. Pero dahil sunod-sunod po ang ulan, ang iba po natin vegetable ay nagkaroon ng problema. Bukod sa mga naglabasang mga uod ay hindi po masyadong bumungo dahil wala masyadong araw, sunod-sunod ang ulan. But this time ay ang maganda ay dumami ang Persian shield. So dahil sunod-sunod ang ulan ay nagka-time ako para mag-propagate. Tapos yung brooder natin ay dumami ang tag dito, bulaklak, gumanda siya. At lalong lalo na itong mga gabi na in-intercrop ko ay nabuhay. So ito ay closer look natin ng ating mga sili at napakarami po talaga niyang naibunga. Kitang kita nyo po, pulog na pulog siya. Bawat sanga niya talaga ay mayroong napakaraming bunga. Hanggang dito sa baba. Pero yung nandito sa baba ay limit, oh. Pero itong nasa taas talaga, lahat na nasisikatan ng araw ay talagang nag-overloaded, oh. So pag talagang expose sa araw, ang sili talaga napakasipag bumunga. Grabe, hanggang taas. So ang gagawin po natin dito ay preserve natin sa suka. So yung iba po ay ginawa kong chili oil. So kasi hindi pa naman ubos yung aking chili oil. So ang gagawin natin dito ay preserve muna natin sa suka. Grabe, ang gaganda. Ngayon lang ako nakapagpadami ng bunga ng sili. So ang maganda po dito ay after harvest ay ipuprune natin para tumalbos. Tapos yung talbos pwede yung market sa palengke or gamitin sa consumption sa bahay. So panlagay sa munggo, tinola, ayan. And kung ipapatuloy nyo naman yung bawat sanga, kasi kunwari na-prune nyo po siya, so magiging talbos na ganito. Pag naging talbos po siya, mamumulaklak. And then pag namulaklak, pabayaan na nyo siyang bumunga ng bumunga. Dami, halos nanlaglagan na nga po yung iba din mga bunga, kaya mga nagsibol. Yung hindi ako naka-harvest kasi tuloy-tuloy ang ulan na yun, oh. Naglalaglagan ng bunga. So nagkaroon ng punla. Ayan, mga punlang maliliit kasi naglalaglagan ng mga bunga. And dahil tuloy-tuloy ang ulan, sumisibol sila.
Ayan, ang ganda, ang dami. Grabe. Every corner talaga ng plants na to ay talagang pulog na pulog sa bunga. Oh, grabe. Oh, ay bawat sanga ay meron eh. Ang galing. So, naglimit po yung dahon dito kasi yung ibang dahon dito ay hinarvest ko pang munggo. Kaya marami nando kasi hindi ko masyadong abot yung nandun. Kaya hindi nababawasan ng mga ano kasi sobrang taas. Oh. Sobrang taas. Kaya hindi ko makuha na ng dahon na rin taas na rin. Ayan. Pero dito ko nangunguha sa mabababa. And then update po dito. Ang gaganda ng itinubo ng mga halaman. And itong mga malunggay ipinutol ko ay nagsisibulan na uli. Yan, ang mga Persian nagsisikandahan. Tapos itong mga San Francisco ay inuutay kong gawing maganda yung aura. So pinoponi. Yan. Ito ay para sa kamandag ay hindi ko pa rin pinuputol. Ang ganda rin naman niya eh. Ang ganda rin ng flowers niya. At bukod dun nga ay yung ginagamit yung ating leaves para sa kamandag ng ahas na ginagamit ng mga igorot. Disclaimer po ha, kasi yun ay galing po sa mga igorot na knowledge, hindi po sa akin. So, ito yung kandi-kandilaan. Ito ay damo para sa amin. Pero hindi ko alam na may maganda siyang benefits. Kaya ang ginawa ko ay kumuha ako sa palipaligid at i-maintain ko siya dito sa garden. Kasi gusto ko siyang gawing first medication. First aid. Pero syempre dadalhin pa rin natin sa ospital. First aid nga lang. So yung mga aswete ko na ibobonsai ay dun muna habang wala pang extra location na malaking lote. Pati itong mangga na binonsai ko na rin. Hanggat wala pang malaking lote na magiging permanent yung lagay niya. So, lahat ay ibobonsai ko muna yung mga fruit bearing trees. Ayan. Tapos, closer look po. Ayan o. In-intercrop ko po yung mga gabi. Para hindi masayang yung mga space. At para mapakinabangan. So, ito pong luyan dilaw is ready to harvest. Napakarami na po niyan laman, oh. Nag-uultawan na po siya. So, ang ginawa ko lang, pinutulan ko habang hindi ako nakaka-harvest. Yan, oh. Napakarami po niyan laman. Kasi nga, wala pa akong time mag-harvest at iniipon ko muna para dumami yung kilo niya. Kaya, prune-prune muna bago ko i-harvest. At itong ating blue tern natin ay napakarami ng bulaklak ngayon. Ayan. So, ang ginamit ko pong trellis ay ang malunggay.
blue ternate o blue ternate. Ginagamit po siyang tea. Tapos itong papaya, nakailang harvest na rin po ako dito. At itong okra natin ay malapit na mag-laps. Kaya puputulin na natin ito. Ayan o, so last one na lang yung bunga niya. Tsaka ito, kakunti na rin. So mataas na, puputulin na natin later on. So ayan, matatanda ng okra natin. Papalitan natin utay-utay. So ito yon. May mga bagong tanim tayo na mga mustasa, pampano, tsaka itong okra. So pag naputol natin yung mga ito, so papalitan natin ng mga bago. At may pinya rin tayo. 2 breeds ng gabi, pula at puti. So may aloe vera tayo na ayan, ginagamit para sa propagation, root grower. At ito, bagong transplant na dito ko na muna nilagay siya kasi yung naandun ay naputol. Yan po ay saging na bangalan. Okay? Yun lang po guys muna ngayon, at i-update ko kayo sa mga susunod ulit na video para sa update dito sa ating Luscious Garden. Goodbye guys! Happy gardening! Please like and subscribe. Thank you! Thank you friends! Bye to friends! Please keep on watching. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button